Magandang araw mga bay, kumusta? Sana ay okay kayo at welcome sa panibago na naman ating vlog. Araw na naman ng Sabado mga bay, may time na naman tayong makapamasyal. At saka nandito tayo ngayon sa isa sa mga pinaka malaking mall sa buong mundo, ang Dubai Mall mga bay. At saka ngayon mga bay, ay isi-share ko sa inyo upang uusapan natin ang mga paraan kung paano ba tayo makapagtrabaho dito sa abroad. Marami kasi sa ating mga kababayan dyan na nangangarap na makapagtrabaho dito sa abroad, pero hindi nila alam kung saan mag-umpisa, paano mag-apply. Tsaka pag-usapan natin yan ngayon mga bay. So disclaimer lang mga bay, hindi po ako nagtatrabaho sa mga recruitment agencies. Kumbaga, personal kong experience mga bay ang isi-share ko sa inyo. So ito mga bay, ay mayroon po tayong tatlong paraan para makapag-apply dito sa abroad. Unang paraan mga bay ay yung walk-in application. Yung pangalawa naman ay yung online application. Tapos yung pangatlo ay yung mag-visit visa ka. Yun kung mayroon kang kamag-anak na nandito sa abroad. Yon. So unahin muna natin mga bay ang walk-in application. Yung walk-in application ay siyempre pupunta ka sa mga recruitment agencies na mga opisina. Kung taga Leyte ka or Cebu or Maynila ka, marami namang mga recruitment agencies na pwede mong puntahan. Tapos siyempre pagdating mo doon sa kanilang opisina ay mag-inquire ka sa kanilang mga staff kasi ipapakita nila sa inyo kung anong mga hiring nila, kung anong mga skills yung hina-hire nila. Tapos siyempre, yung mga companies mismo, kung anong company, kung saang bansa, ay malalaman mo din siyempre kasi mag-inquire ka sa mga staff nila mga bay. Or yung iba namang mga recruitment agencies mga bay, nagpo-post sila sa kanilang mga walls, doon na mismo sa loob ng kanilang opisina. Yon. Tapos, ang kadalasang mangyari mga bay, base sa aking experience na ba, ay mayroon po silang sariling form sa kanilang resume ba? Resume form nila. Kumbaga bibigyan ka nila, tapos mag-fill up ka na din doon. Pero kahit na, huwag mo rin kalimutang magdala ng iyong sariling CV mga bay. Oo, kasi siyempre, yung ibang mga agency ay hihingiin pa rin nila ang CV mo talaga. Yon, huwag mong kalimutang dalhin yan, yung CV mo talaga mga bay. So ito mga bay, huwag ninyong kalimutan na magdala ng ID picture, yung passport size mga bay, kasi siyempre pag nabigyan kayo ng kanilang CV form, mag-fill up kayo siyempre. Pagkatapos niyan, siyempre i-attach ninyo ang inyong picture. Kaya damihan ninyo mga bay na pagdala ng picture kasi siyempre pagpunta na naman ninyo sa ibang agencies, ganyan, siyempre mag-fill up na naman kayo doon. Tapos siyempre i-attach na naman ninyo ang inyong picture. O, siyempre, kaya damihan ninyo mga bay para hindi masayang ang inyong mga lakad ba. Yun. So yun ang kalakaran mga bay sa walk-in application. Tapos ito mga bay, paalala marami sa mga agencies doon na pinapamedical na kayo mga bay kahit hindi pa po kayo hire. Kahit hindi pa kayo na-hire ba sa employer ba or sa company, pinapakuha na kayo ng medical. Huwag kayong kukuha mga bay kasi siyempre gastos yan. Siguro nasa mga 3,000 dirham, 3,000 pesos siguro mga bay. Oh, bakit kayo kukuha ng medical since hindi pa naman kayo na-hire ng company? At saka ang hindi maganda nito mga bay kasi pagpunta mo naman sa ibang agency, pakukuhain ka naman nila mga bay ng medical. Hindi lahat mga bay pero karamihan. Tapos ito, nakakuha ka na ng medical sa previous na agency na pinag-applyan mo. Kahit valid pa yung medical na nakuha mo, hindi na po nila tatanggapin yan sa ibang agency mga bay. So, nakuha ninyo mga bay, kahit valid pa po yung medical mo, na kinuha mo sa dating pinag-applyan mo na agency, hindi na po yan tatanggapin ng ibang mga agency kung mag-apply ka sa iba. Kasi mayroon po silang ka-tie up na mga medical center mga bay or mga medical clinics mga bay. Yun. Kaya paalala mga bay huwag kayong magpa-medical mga bay kung hindi pa kayo na-hire ng company. Kasi simple gastos yan mga bay. Yun. Tandaan ninyo yan mga bay Okay. So ito mga bay,
ang pangalawang paraan natin mga bay ay yung online application. Yon. Yung online application mga bay, siyempre online, doon tayo sa internet mag-apply mga bay. O pag mayroon kayong laptop, may internet kayo, ay hindi na kailangan pang lumabas pa tayo ng ating bahay. Doon ka na mag-apply lang siyempre sa laptop mo. Pero pag wala tayong internet, kailangan tayong pupunta tayo sa mga internet cafe mga bay. Doon tayo mag-apply. Oo. Damihan ninyo mga bay pag-apply, araw-arawin ninyo. 1 hour, 2 hours kayo mag-spend ang time doon mga bay. Dati mga bay yung ginagamit ko na site ay yung Work Abroad. Alam ko marami pa rin sa ating mga kababayan ngayon ang gumagamit nito. Kasi maganda yung Work Abroad mga bay. Marami silang mga hiring doon. Kumbaga iba-ibang mga bansa, maraming mga agencies doon. Kumbaga ilagay ko lang dito sa screen mga bay yung Work Abroad. Tapos ito, mag-register kayo doon. Tapos siyempre i-upload ninyo ang inyong CV. Tapos doon na, mag-apply na kayo mga bay. Damihan ninyo mga bay, ulitin ko. Para siyempre, pag marami tayong ina-applyan, madali din tayong natatawagan mga bay for interview. Yun ang ginagawa ko mga bay, Work Abroad. Yun. Ang kagandahan kasi nitong online application mga bay, kasi mas less effort siya mga bay. At saka siyempre, less gastos din. Kasi siyempre, lalo na pag mayroon kang sariling internet at saka laptop, hindi mo na kailangan pa mga bay na pumunta sa malayo pa. O pupunta sa mga agencies para mag-apply. Doon ka na mismo sa inyong bahay, sa laptop mo or may desktop ka, at least mayroon kang internet, ay doon ka na mag-apply. So, yun mga bay, ang kagandahan sa online application. Di ay lang ka mga bay, nagpabugnaw po doon tutur. So ito ngayon mga bay, ang pangatlong paraan para tayo ay makapagtrabaho dito sa abroad ay ang mag-visit visa tayo mga bay. Actually, ito yung pinaka-mabilis na makaalis tayo ng bansa. Pero ito mga bay, case-to-case basis po ito. Ito, applicable po ito kung mayroon kang kapamilya na nandito na sa abroad. Yung mama mo, papa mo, kapatid mo, or di kaya yung asawa mo ay nandito na sa abroad. Ay pwede kang magpa-sponsor mga bay at visit visa. Yon, si sponsor mo na yung mag-prepare ng mga requirements. Tapos pag nakalusot ka sa Philippine Immigration, papunta dito sa abroad, ay dito ka na sa abroad mga bay, mag-apply ng work. Tapos pag papalarin tayo mga bay, yung visit visa mo ay pwede mo nang ipa-convert yan into working visa. Marami tayong mga kababayan mga bay na ito yung kumbaga pathway nila mga bay. Tama ba yun mga bay, pathway? Pero actually hindi po ito masyadong, sabihin natin, advisable mga bay, kasi po hindi po tayo dumadaan sa PUEA. Pero marami din po ako mga kakilala na ito yung ginagamit nilang pathway mga bay ba? Visit visa, tapos na-convert nila sa working visa na mga bay. Kasi ulitin ko, ito po yung pinakamabilis base po sa aking kaalaman. Ito yung pinakamabilis na makapag-abroad tayo, lalo na pag siyempre yung sponsor mo mayroong mga kakilala sa abroad, ay madali kang makakuha ng koneksyon. Siyempre madali kang makapasok ng trabaho mga bay. Ayun. Pero ito case to case basis po ito mga bay. So actually mga bay, hindi ko po kayo ini-encourage ba na gagawin ito. Pero marami din po ako makakilala tulad ng sabi ko na successful din sila. Lalo na siyempre pag nandito yung kapamilya mo, kasi sila yung susuporta sa inyo. Panggastos, pag mag-apply mga bay ba? Kasi siyempre pag mag-apply tayo dito sa abroad, yung pamasahe, yung pagkain, yung renta ng bahay, yung pamasahe ng train, ganyan. Hindi biro mga bay. Kaya mas maganda kung mayroon tayong, siyempre yung sponsor natin, yung susuporta sa atin. Kumbaga sila yung mag-shoulder sa mga gastusin natin mga bay. Kasi hindi po madali o hindi ko yun dinidiscourage mga bay, hindi po masyadong madali ang maghanap ng trabaho dito sa abroad. Yun. So yun mga bay, ang visit visa na pathway mga bay. So ito mga bay, hanggang dito lang po muna ang ating vlog ngayon. At sana ay may nakuha kayong mga informasyon patungkol sa ating mga ways o mga paraan
para makapagtrabaho tayo dito sa abroad. At kapag bago ka pa lang sa channel namin, please don't forget to like and subscribe. Keep safe mga baya, and God bless everyone. See you sa susunod na naman nating mga vlogs.